Sarap magpuri sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo naman po ay makinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagsalita, narito po si Brother Joseph. Purihin ng Panginoon sa pagkataon muli na sa pamagitan ng kanyang mayamang biyaya ay patuloy niya pinagkaloob ang kalakasan ng una, yung katawan natin, malayo sa namang karamdaman. Praise God, at patuloy tayong nagsisikap upang paglingkuran ng ating Panginoon mga kapatid. Praise God, kaya taklat po ng Hebreo ang karangalan muli ang makapagbasa. Basahin na lang natin mga kapatid. Chapter 6 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Kaya tayo ay tumigil na ng pagsasalita na mga unang simulain ng aral ni Kristo na tayo ay magpatuloy sa kasagalan. Nawag natin ilagay na muli ang pinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya. Praise God. Kaya dito pa lang mga kapatid ay maraming mga Kristiyano o born again na pag ang pinag-uusapan na ang dakilang kapighatian ay ayaw nila. Ang gusto lang nila yung pag-ibig ni Kristo, yung kaligtasan kay Kristo, yung gano'n lang. Pero pag pinag-usapan yung dakilang kapighatian, galit ng Diyos, buhay na walang hanggan, pagliligtas ng Diyos, ay hanggang sa ngayon marami pang hindi nakaabot, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos nung palaging binabasa sa atin ito na naunawaan ito mga kapatid na ang salita ng Diyos ay patungo sa kaligtasan ng mga kapatid, hindi na lang patungo sa mga bagay na yun nga mga kapatid, yung pagkilala lang o mababang pagkilala sa mga bagay na mangyayari sa sanlibutan. Verse 2. Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, mga pagbubatong ng mga kamay, at mga pagkabuhay na mabuli ng mga patay at mga paghukom na walang hanggan. Verse 3. At ating gagawin ito kung ipapahinsulot ng Diyos. Sapagkat tungkol sa mga minsan na liwanagan ay nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinangakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli sila sa hayag na kahihiyan. Ito ang nakakatakot, nakakapanghinayang na hilingin natin lagi sa Diyos na ibilang tayo sa pagliligtas ng Diyos. Kasi nga kung mangyari sa ating ito, nakakatakot mga kapatid. Kaya salamat at saganang atin sa pananampalataya na taglay natin ay nagpapatuloy tayo mga kapatid, sapagkat pag nahiwalay tayo, sabi ng Biblia, wala tayong magagawa. Verse 7. Sapagkat ang lupang umitip ng ulan madalas na lumagpak sa kanya at tinubuan ng mga damong pakinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng kapabalang mula sa Diyos
Yan, yung ulan. Kaya yung mga magsasaka, tuwang-tuwang ngayon, medyo maganda yung ani. Dahil nga sa ulan, ang aning ulan, hindi mga nakaraang panahon. Sa mga iba, siguro naging perwisyo ito. Katapwat kong namunga ng mga tinik at tawag ay takwil na hindi takwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kainatan ay ang sunugin. Verse 9. Ngunit ang mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magaling na bagay na tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bakamat kami ay nagsasalita ng ganito. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at sa hanggang ngayon nagsipaglilingkod kayo. Nawain niyo mga kapatid yung mga bersikulo. Ayan o. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Kanino ninyo pinapakita ang pag-ibig nyo? Sa ating Diyos, ating Panginoong Jesucristo, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Si Apostol Pablo, nabanggit niya po ito dahil nga sa kanilang karera sa pananampalataya ay napakahirap po noon. Yung between life and death, sabi nga ng salita, na si Pablo talagang parang hinahanting ito o talagang sa kanyang pananalita parang babarilin mga kapatid sa hirap niya. Bagaman sa tingin ko si Pablo, ginamit din niya yung resources niya, ibig sabihin yung pera niya para lang matagupay niyang magampanan ang ebanghelyo na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 12, sabi niya, dahil dito'y nag-taste din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan. Yun ang halaga mga kapatid. Nasa pananampalataya sa paglilingkod na ito na nakikilala natin ang ating sinasampalatayanan. Sino ba ang ating sinasampalatayanan mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo. At sino siya? Si Manong. Yan na si Manong. Ilang taon na kayo, Manong? Mas bata pa yata kayo sa akin. Kaya, paggalang lang po yun. Kaya, kahit na mas bata o mas matanda, dapat may paggalang ka sa harapan. Yun nga. Wala ko. Nakikilala ko aking sinampalataya at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Ano bang pinagkatiwala kay Apostol Pablo? Verse 11. Sa bagay na ito, ako itinalaga ng tagapangaral at apostol at guro. Ngayon, tanungin nyo ako mga kapatid, ano bang pinagkatiwala, ano bang gampanin, ano bang gawain natin bilang mananampalataya sa ebanghelyo na pinagkaloob sa atin mga kapatid. Naunawaan ba natin, naintindihan ba natin, nakilala na ba natin ang lubos na sinampalatayan natin ng si Kristo? Balik tayo sa Hebreo 11 verse 11. At inanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap sa ikakalubos ng pag-asa hanggang sa
katapusan. Yung salita ni Apostol Pablo, hindi niya sinara hanggang sa katapusan. Pagpapakita ng grinding sikap, verse 12, na huwag kayong mga tamad, kundi tagatulad kayo sa mga nasa pamagitan ng pananampalataya at mga pagtitiis at nagsisipagmana ng pangako. Dito mga kapatid, gusto kong bigyan, bagamat maliwanag yung mga bigyang pansin na huwag kayong maging mga tamad. Ano bang ibig sabihin nito? Mga kapatid, sa English, ano bang sa English? Sabi doon, slothful. Ano ba yung pronunciation? Sa ibang mga terminology, lazy. Sino ba sa inyo ang tinatamad na pumunta dito sa linggo? Palakpan sa Panginoon. Maraming tamad talaga sa Iglesia ng Diyos. Alam niyo ba pag sinabing palakpak, pag isang palakpak ay talagang sumusunod sila. Ang sisipag nila pumalakpak. Pag sinabing praise the Lord, ang sisipag nila. Tama ba? Lahat ng masipag, magsabing praise the Lord. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon mga kapatid. Hindi nyo ba alam na bahagi ng si Pablo, siguro nakita niya yung mga kapatid sa unang mga panahon. Parang mahina sila, napagpuri siguro o may mga iba. Another meaning ng tamad is inactive. Alam niyo ba yung inactive? So, ang inactive ay hindi madalas. Bihira. Bihira. Slow moving. Ibig sabihin, mabagal. Nung nakita ko ito mga kapatid, pinupuri ko ang Panginoon sapagkat may prinsipyo akong pinanghahawakan sa aking pananampalataya. Sa akin alam niyo ba na ang pagpunta sa gawain o sa mga gawain, ano pa bang gawain ito ng ating Panginoon, ay ang prinsipyo ko po ay mapasalamatan kuman lang ang Diyos na nag-iingat sa akin, na nagligtas sa akin. Kaya nalulungkot pa nga ako mga kapatid kasi hindi na kami nakaka-attend ng Friday. Dahil nga medyo maulan pa, dahil nga doon medyo maputik. Minsan nakakaramdam ako ng kalungkutan sapagkat naunawaan ko yung salita ng Diyos mga kapatid. Dahil bakit ganoon ang sabi ng Biblia? Dahil nga doon sa verse 10, sabi, lagay mo wala video. Dahil doon sa verse 10, sabi doon, sapagkat ang Diyos ay hindi ligo upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita mo sa kanyang pangalan. Kanino tayo naglilingkod mga kapatid? Sa ating Panginoon. Kanino tayo umiibig? Sa ating Panginoon. Hindi siya liko para hindi niya makita yung iyong eagerness. Gagamit ako ng English ng konti. Yung eagerness na sinasabi na kahit na sa panahon na ako ngayon masama ang pakiramdam ko. Hindi ko alam sa inyo, nakaramdam ako na kahapon pa ng, hindi ko alam kasi Sister Eden, dumaan siya sa trangkaso. Sa hirap at sa ginhawa, magkatabi kami. Sa sakit o ginhawa, magkatabi kami. Kaya hindi ko alam kung may konting virus na nahawa ko sa kanya. Pero ako naman ay nilalabanan ko. Konti pa lang talagang piniprevent ko na mga kapatid. Kaya sabi ko kung hindi ko lang kilala o hindi ko lang naunawa ng salita ng Diyos, baka malamang hindi ako magsimba ngayon.
Kasi mabigat talaga ang pakiramdam ko, mga kapatid. Pero hindi ganoon ako manampalataya sa Panginoon. Sapagkat sa bawat pag-ibig o gagawin natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ayan, hindi sa liko upang alalahanin na niya sa panahon na kung may problema o drama o pagsubok sa buhay na ito, mga kapatid. Kapagkat naging masipag ka, siguro ang Diyos maging masipag din sa iyo, mga kapatid. Sigurado po yun. Ngayon, kung naging tamad ka, ay dapat maging masipag ka dahil nga sa salitang ito. Verse 20, baba mo mga Religioniano, magpamana ng pangako. Hindi pinag-uusapan, mga kapatid, yung masipag ka na yumaman ka. Ito, pangako. Ano bang mas mahalaga sa inyo? Yung magkaroon ka ng maraming kayamanan sa lupa o magmana ka ng pangako? Diba? Mas maganda. Ito naman yung layunin natin, yung pangako ng Diyos. Mga kapatid, sabi ko nga, bonus na lang siguro kung pinagpala ka ng Diyos sa buhay na ito. Pero kung maunawaan mo ang salita ng Diyos at maintindihan mo, hindi ka yumaman, malakas ang katawan mo araw-araw. At pagdating ng panahon, magpamana ka ng pangako. Sapat na yon, mga kapatid. Magpasalamat ka na sa Diyos, mga kapatid. Yung kaligtasan, yung unawa, yung salita na pinagkaloob sa iglesyang ito, maraming bagay na dapat tayong pasalamatan na ibibilang tayo sa mga anak o pangako ng Diyos yung mga kapatid. Alam nyo, ako naman mahilig sa manood minsan-minsan ng yung sa YouTube na yung mga masibag kasi yung kasi tama ito sa buhay ng tao ito. May in-interview ng isang entrepreneur na itong mga taong ito hindi siya naniniwala sa educational attainment. Na sabi ng tatay niya, mag-aaral kang mabuti para pagdating ng araw makatapos ka, magkakaroon ka ng magandang buhay. Ang prinsipyo ng taong ito hindi ganoon. Hindi naman kailangan magkaroon ka ng mataas na educational attainment para umasenso ka o maging mayaman ka sa lipunan ito, sabi naman niya. Kaya mayroon siyang na-interview na bankers, nagtatrabaho siya sa bangko. Siguro sa panahon namin, that was 1990, nang sweldo lang niya is 10,000 monthly. Meron siyang asawa, meron siyang isang anak. Ang budget ng kanyang basis sa kanyang isang anak sa isang araw, 20. Para siya kung anong kakainin niya. Kasi sa isang buwan na sweldo niya, kasi siya lang nagtatrabaho, isa siya tailor sa bangko, lalaki siya, 10,000 a month. Siyempre, i-consider mo pa yung kuryente, yung tubig, o yung pamasahe pa niya na papunta doon sa trabaho. Kaya sabi niya, naawa ko sa mag-ina ko. Kaya ginawa niya, nag-extend siya ng sipag, nagbibinta siya ng banana cue sa mga katrabaho niya, nagluluto yung misis niya, nagbibinta siya ng, kasi nga, naunawaan niya, nakita niya yung buhay, talagang napakahirap. Kaya sabi niya sa sarili niya, magsisipag ako. Akalam niyo, hindi siya born again, hindi siya naniniwala na sabi niya sa Diyos, hindi niya sinisisi kung bakit ganon yung buhay niya. Sabi niya lang niya sa kanyang sarili, mayroon ding panahon, basta huwag mo lang akong bibigyan ng sakit. Maging din ang mag-ina ko. Sisipagan ko na lang na mabuti. Yun na lang ang pakiusap ko, Panginoon, sabi niya sa kanyang sarili. Basta sisipagan ko na lang, hindi ako nagrereklamo kung anong buhay mayroon ako. Sabi niya. At nung panahon na nag-extend siya ng sipag, bananak yun, nakakatulong yun. Siyempre, nakakabinta siya sa mga office mate niya. Minsan,
Pag hindi naubos, pupunta siya sa labas sa break time niya, ilalako niya doon sa mga tabi ng establishment na pinagtatrabaho niya, mga kapatid. Yung banana yung hindi naubos ng mga office mate niya. Hanggang sa kulang pa rin. Kulang pa rin yung sipag niya, mga kapatid. Marami pa rin siyang problema. Nung nag-extend siya ulit ng another business, yung Ray-Ban, yung 50, nakabili kayo siguro noon, yung 50 pesos. Sa Divisoria, marami dyan ng mga Muslim. Bakit mo pa kailangan ng mga mamahalin na 10,000 o 15,000? Ganun din. Makabili ka ng sandal na ganun. Marami ka ng kaya kasi mo bili din ako yung mga 50 pesos. Sa sipag niya, mga kapatid, yun, nag-online siya na bili ka pa rin para pagdagdag sa sabi niya. Hanggang sa panahon na nakita niya na malaki pala yung kita doon. Kasi ang produkto niya, kinukuha niya sa Divisoria. Sabi niya, nag-resign siya sa bangko. Sabi ng manager niya, ay hindi pwede. Ito ka muna tayo, pupromote kita. Ay hindi sir, hindi tinanggap yung resignation niya. So ibig sabihin, awol ang ginawa niya. Ano ba yung ibig sabihin ng awol na? Absence without official leave. Di wala na, hindi siya makakakuha ng certificate of employment kasi nga awol siya pag sa isang kumpanya, wala kang certificate of employment, parang bad records ka kasi pag mag-apply ka sa iba. Ngayon, nagtinda na lang siya ng gano'n sa Divisoria, yung shades, pwede siya kung saan-saan. Kumikita siya ng 60,000 a month. Kung pa yun, isa siyang bank teller, tapos yun ang pinili niya. At gano'n ang nangyari sa buhay niya. Malaki na yun, mga kapatid. Sa 2-3 kayo, yung makina mo, 60,000 ang kinikita mo, sobra na yun sa expenses ninyo kung hindi kayo maloko na araw-araw sa Jollibee. Pwede na yun, mga kapatid. Kung sino bang kumikita ng 60,000 a month. Kung 3 kayo, okay na rin yun, mga kapatid. Ngayon, dumating ngayon yung pandemya. Sabi niya sa Panginoon, hindi pa rin niya sinisig yung mga pagkakataon. Sabi niya pa rin sa Panginoon, huwag mo lang kaming bigyan ng sakit. Kasi kaya mong magtrabaho kahit ano. Kahit being a professional, hindi ako nahihiya. Ano man yung gawin ko para sa pamilya ko, hindi siya nahihiya, mga kapatid. Minsan tayo, pag-professional, ayaw mong mag-construction. Diba? O parang sampal sa'yo yun. I-college ka doon ka, tapos construction worker. O nagbibinta ka ng barbecue sa harapan. O sa Pilipino, hindi pwede yun, Pero hindi nila alam yung sipag. Tinitignan din pala ng Diyos yung sipag ng tao. Kahit na hindi sabihin natin, gano'n lang ang pangunawa niya o pananampalataya niya, na huwag lang siyang bigyan ng sakit para maging effective siyang magtrabaho kung saan man siya effective, mga kapatid. Ngayon, walang pandemya ngayon. Yun na. Sabi niya, nag-isip ulit siya ng ibang paraan. Nakasurvive siya after pandemya. Alam niyo, nung nakita niya, nagpagupit siya sa isang barbershop. Kasi nga, after pandemya, ang haba ng buhok niya, ibang pagupit. Sabi niya, wala ako. Nakita niya ngayon yung servisyo ng barbershop. Dahil nga, isa siyang bankers. Di ba, sa bankers, magagalang ang mga yan. Good morning, ma'am. Upo kayo, ma'am. Sandali lang po, ma'am. Nakita niya yung servisyo ng barbershop. After na ginupitan siya, minasahe pa siya ng 10 minutes. Sabi niya, nagkaroon siya ng idea. Ito ang ipapatayo kong business. Pagkamat may pandemya, naka-able siya dahil na doon sa mga sheets. Kasi nga, yung sheets nga naman, nabintan mo na ng kaibigan mo, hindi na tatangkilitin mo yun. Ako man din, mayroon ka lang 5 na sheets na araw-araw na ipalit ko, di okay na yun.
Siguro yung kumpare ko, mga 10 na ang nabili sa akin, kaya nagsawa na rin, sabi niya. Kaya nag-shift siya ngayon sa barber shop. No, yung professionalism, yung education na nakuha niya, yung pala yung sekreto, sabi niya, yung good service, yung good morning ma'am, good morning sir. Alam niyo, kahit mo ako, mga kapatid, suplada yung tindira, yun doon sa amin, suplada yung tindira, nagbibinta ng pips. Kasi mamang suplada pa siya. Kasi mag-isa lang kasi siya doon. Sabi ko, kung hindi ka lang mag-isa, kung meron lang iba, hindi talaga ako bibili kasi kailangan ng pato ko, kailangan ng pato ko yung pips eh. Yung servisyo niya, pangit. Gusto ko sanang sabihan pero hindi pwede yun kasi sa kanya yung, siya yung may-ari ng business. Mga kapatid, kaya itong bankers na ito, kung kilala nyo yung kanyang barbershop sa Bulacan, public barbershop, 7 branch na po siya, fully air condition yan. Yung mga tao niya sa isang branch nasa 15 na tao. So ibig sabihin, multi-millionaire na po siya ngayon, mga kapatid. Dahil sa sipag at paniniwala niya sa Diyos na hindi siya nagrereklamo sa buhay kahit na mahirap ang buhay, hindi siya nagrereklamo. Ang sinasabi lang niya, huwag mo na akong bigyan ng sakit. Diba? Napakagandang pananampalataya maging sa atin din, mga kapatid. Na sa buhay na ito, marami po tayong pangangailangan. Huwag lang tayo maging tamad sa pananampalataya. Maging sa buhay na ito. Ang Diyos, sabi sa verse 10, hindi siya liko para makita niya yung effort natin sa gawain na ito. Palakpakan natin at purihin natin ang Panginoon sa magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Panginoon Diyos, magandang umaga sa Kanya. At ganun din po sa inyo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. At muli tayo ay nakita-kita. At sa biyaya ng Diyos ay wala lahat tayo. Amen. Sapagkat ang ating pagtitipon-tipon na ito ay isang tanda ng pananagumpay ng ating pananampalataya. Amen. Sapagkat ang dami nating pagpagbaka sa pananampalataya para lang tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Amen. Para lang tayo ay makapanamba sa Diyos. Ang dami. Kaya na lamang, mga karamdaman, sa katawan, marami pang mga kaganapan. Salamat sa Diyos, tayo ay pinagkakagupay upang tayo ay muling makapagpahayag ng pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa ating Diyos. Amen. Sa muli, mga bagay na pinahayag ng banal na kasulatan sa atin upang tayo ay magsilago. Sa mga pagpapahayag ko nga sa inyo, when it comes to faith, ang mga bagay na ipinapahayag ng banal na kasulatan ay marapat nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. At hindi bilang isang kautusan. Hindi bilang isang kautusan. Dahil sa pananampalataya, lahat tayo ay pinalaya na ng Diyos. Binasa nga natin ng nakaraan. Romans 12. Nangyari. Kapagkat lahat ng magkasala ay walang kautusan sa pagpapahamang ng naman ng kautusan. At ang lahat ng magkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan sa naman sila atulan. Ito nga, verse 2. Pinalaya tayo sa kalayaan ay pinalaya tayo
sa pamamagitan ni Kristo. Isulat ito. Balikan lang natin. Saan? Yung isa pa? Ito, maganda rin. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga ligtas at lilat. Iba pa. Thank you. Salamat. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay dinalaya ako sa kautusan at ng kasalanan at ng kamatayan. We are free from the law of sin and of death. Amen. Diyan tayo pinalaya ng ating Panginoong Kristo nung tayo ay sumampalataya. Kaya ang lahat ng mga bagay na nababasa natin sa banal na kasulatan ay ariin natin sa pananampalataya. Amen. Hindi sa bagay na kautusan. Sapagkat kung ariin natin sa kautusan, ito ay magiging kasalanan sa atin. Amen. Magiging kasalanan kung mga bagay na nababasa natin ay ariin natin sa atin na isang kautusan. Sa pamagitan ng pananampalataya, pinalaya tayo sa pamagitan ni Kristo. Kaya mga bagay na pinapahayag ng banal na kasulatan ay tanggapin natin na may pananampalataya. At pagdating sa pananampalataya, it is in the process of growth. Hanggang sa maunawaan natin, hanggang sa mapalago natin ang ating sarili, at hanggang sa ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen? At yun ang mas mainam. Dahil kung ginagawa mo ang mga bagay na ito bilang kautusan, kakulang ka ng Diyos ayon sa kautusan. Amen? Ngunit kung pinamumuhay natin o ginaganap natin ang mga salitang ito ayon sa pananampalataya, tayo ay hahatulan ng Diyos ayon sa kanyang katuwiran. At ito ay may ugnayan sa pagtuturo mamaya. Iba ang paghahatol ng Diyos sa kautusan at iba ang paghahatol ng Diyos sa katuwiran at iba ang paghahatol ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Mamaya, himayin natin kung paano tayo hahatulan ng Diyos sa mga bagay na ito. At sa mga bagay na ito, makikita natin na tayo ay magpapahayag ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Amen? At yung 6:10 review na pinasa natin kanina na isang napakaganda pagpapahayag. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko panglimutin ang inyong gawa at sa pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan. Amen? Na sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Ang Diyos ay hindi liko o panglimutin ang ating mga gawa. Nung tayo ay umabot sa pananampalataya at lumago sa pananampalataya at hanggang sa maunawaan natin ang mga bagay na ipinapahayag ng banal na kasulatan. Hindi ko man sinasabi na naabot na natin ipinahayag na ng Espiritu ng Panginoon sa atin ang mga bagay na ito. Ngunit huwag nating ariin na naabot na natin. Kundi ariin pa natin na tayo ay nangangailangan pa ng salita ng Diyos at ng gabay ng Espiritu upang tayo ay lumago sa mga bagay na ito. Amen. Kaya nga, sabi niya, hanggang sa ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Amen. Kaya ipagpatuloy natin ang gawain na ito
kung saan nakikita natin na tayo lumalago, na kung saan nakikita natin na tayo ay nakapaglilingkod sa Panginoon, para natin mapaglilingkuran ng Panginoon, yung ating pasasalamat, yung ating pagpupuri, yung ating pagluwalhati, yung pag-awit natin sa Kanya ng pagdakila, isa yun sa mga paglilingkod. Amen? Ngunit, isa pang bahagi ng paglilingkod, sabi niya, ano bang bagay na ginawa mo sa iyong kapatid ay ginawa mo rin naman sa Kanya. Isa yun sa mga bahagi ng ating paglilingkod. So when we're here, samantalahin natin ang pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Diyos sa pamagitan ng mga kapatid. Mamaya mababasa natin yan. Sabi ko, huwag kayong mangimagod sa paggawa ng mabuti at pagpapakita ng mabuti. Sabi niya doon, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Mamaya maglalaan tayo ng malasakit sa iba, ngunit sa mga kapatid natin sa pananampalataya at tayo nagkakaroon ng ibang napapabayaan natin ang ating relasyon sa pagkakapatiran. Amen? At ganoon din sa Panginoon. Hindi. Amen? Let us always consider ang mga kapatid sa pananampalataya. Kung magawa natin na tayo magsitibay sa loob, din tayo ngayon ay mag-extend ng ating malasakit o ng ating paglilingkod sa iba. Amen? Kaya kung nandito tayo, samantalahin natin ang pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng mga kapatid, sa pamagitan ng alin? Words of encouragement, words of God. Amen? Kung tayo tumatayo sa harapan, sikapin natin na tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos na makapagpapatibay para sa lahat. Kaya yung first program natin na pagbibigay ng memory verse, sabi ko sa inyo, basahin na lang natin at pagbigay tayo ng konting paliwanag para sa lahat. It is your part. Amen? Para makapaglingkod sa Diyos. Kaya samantalahin ninyo yung mga bagay na yun. Kasi ako wala na yan. Samantalahin nyo na sa mga pagkakataon na yun, makapaglingkod tayo sa Diyos sa pamagitan ng pagbabahagi ng Words of God. Amen? Gawin natin. Tumatayo sa harapan, yung mga nasa music ministry, lahat ng mga bagay niyan ay ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon. At ipagpatuloy natin ang gawain na ito habang hinihintay natin ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa Biblia sa kaganapan nito. Amen. Dahil ang climax na hinihintay natin sa kaganapan ng salita ng Diyos ay ang kanyang pagparito. Amen? Ang hinihintay natin lahat. Kaya habang hinihintay natin ang panahon na yun, sabi ng Biblia, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti at ng mga bagay na ito, alin, ang pag-ibig na pinapakita natin sa pangalan ng Panginoon, ang paglilingkod sa mga banal, hanggang sa ngayon nagsisipaglingkod kayo. Gawin natin. Ang pag-upalit na natin, ito sa part. Amen? Samantalahin natin, magpatuloy tayo sa ganitong gawain dahil lahat ng mga gawa natin ito ay nililimutin ng Diyos. It will be accumulated, accounted to you. Amen? Na may kaugnayan din naman sa tuturo ko mamaya. Dahil kung ikaw ay magtatanim ng marami, aani ka ng kaunti? Marami. Principle of the Bible. Yan ang katuwiran ng Biblia. Hatulan tayo ng Diyos ayon sa kautusan. Hatulan tayo ng Diyos ayon sa katuwiran. At hatulan tayo ng Diyos ayon sa Ebanghelyo. Amen? Ito ang
na pag-aralan ko ayon sa banal na Biblia, sa banal na kasulatan. Kaya nga, sa tuwing tayo ay magsasaliksik, sa tuwing tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan, lagi nating alalahanin ito. Filipos 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen? Tapos babasahin natin ang Biblia, what is in the mind of Christ. Amen? Kahit na ito ay sinulat ni Apostol Pablo, isipin natin, ano ba ang nasa kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa mga pangungusap na ito, upang maunawaan natin ang biyaya nito ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Sino ang nakakalam, nakakilala ng pag-isip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Dapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Paano mapapasayo ang pag-iisip ni Kristo kung ikaw ay panganak sa Espiritu at ang Espiritu ang magpapahayag sa iyo ng mga bagay na ito? Ulitin ko. Arihin natin sa ating sarili. O sikapin natin sa ating sarili na panganak sa Espiritu. Paano natin malaman? Pinahayag na natin sa inyo, ipanganak tayo sa pamagitan ng salita ng katotohanan, the Word of God, at ang salita ng katotohanan ay ang siyang magmamanifest sa iyo at ipapanganak ka sa pamagitan ng salita. Amen. At sa pamagitan ng salitang ito, doon darating sa iyo ang kaisipan ni Kristo. Ano ba ang mga bagay na nasa kaisipan ng Panginoon nung kanyang ipahayag ito kay Apostol Pablo? Amen? Paano niya pinahayag ito sa pamamagitan ng Espiritu kay Apostol Pedro? Kung bakit niya ipinahayag ang lahat ng ito? Because of the mind of Christ. Amen. Dahil kung mapasa atin ang mga bagay na ito na kaisipan ni Kristo, tayo ay lalabas. Ephesians chapter 3 verse 17. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Amen. 19. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Amen. So, the mind of Christ will lead us, faith in Christ will lead us to have the mind of Christ. Amen? And having the mind of Christ will lead us to the fullness of God. Amen? At makilala ang pag-ibig ni Kristo na timasahit ng kalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. It will lead us to the fullness of God upang makilala natin ang Diyos. Amen? Makilala natin si Kristo. Malalim ba? Malalim. Dahil, yung first na binasa natin. Tayo tumigil na sa mga bagay na simulain ang aral ni Kristo. Amen? Sa English na, napakaganda. Let us go on unto perfection. English natin, 6.1. Hebrew, English. English.
believing the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, and laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Let us go on unto perfection. Hindi naman natin sinasantabi yung mga simulain na aral ng bautismo, pagsisisi, pananampalataya, pagkakaisa, amen, ano pa. Napakahalaga ng pundasyon ng mga simulaing aral ng Kristo. Napakahalaga. Ngunit kung yun ay pag-aaralan mo ng 10 taon, ay dapat nga, master mo na. Amen? Dapat nga, mga magulang, kung 10 taon yun ang pinag-aaralan ng mga aral ni Kristo, dapat ang mga magulang dito, pastor na ng mga bahay nila. Tinuturuan nyo ng mga anak nyo, dinitigil na sila sa mga langit, tinuturuan nyo na sila ng salita ng Panginoon. Dapat lang. Amen? Dahil ito ang nais ng Diyos sa atin. Let us go on unto perfection. Now, what is the perfection of God? The fullness of God. Ito na. Amen? Having the mind of Christ. Sa pamagitan nito, makikilala natin ang kabuuan ng Diyos, ang fullness of God, ang katuwiran ng Diyos upang tayo ay hindi dalhin ng Diyos sa paghahatol. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa paghahatol. 8:1, Romans. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Mangyayari pa yun? Bakit? Di ba nakasulat sa Biblia lahat ng tao ay haharap sa paghahatol ng Diyos? O, turo ko yan naman na. Turo ko sa ito. But hindi natin pwedeng isang tawid ang talatang ito ng pinangayan. Ang Espiritu ng Panginoon kay Apostol Pablo. Bakit niya sinabi ito? Bakit niya pinayag kay Apostol Pablo? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? Tagalog. Ngayon na, wala na anumang hatol sa mga naka-Christian. Ganyan sa atin, John 5. Mamaya. Mamaya. Unawain natin. Ito ang Biblia. Kung babasahin natin, let us have the mind of Christ. Para makilala natin, maunawaan natin mga bagay nito. Ngunit, kung wala tayong nagkukulang tayo ng karunungan at unawa, Santiago, humingi tayo sa Diyos ng unawa na nagbibigay sa atin na hindi ng iba. Ibibigay ng Diyos yan. Ibibigay ng Diyos sa unawa sa mga bagay na ito sa lahat ng nagsusulitan. Sa pamagitan ng mga bagay na ginagawa natin sa paglilingkod na nagpapatuloy tayo sa mga gawain ito ng paglilingkod. Unawain natin rin nakasulat na tayo ay gumagawa ng ating bahay sa harap ng Diyos. Na tayo ay nagsisigap upang ang bahay na ito ay maging hayag sa Panginoon. At sa bagay na ito, kanya-kanya tayo ng gawa. Dito ko napag-unawa na yung bahay na ito na nasunog ay kalugihan para sa iyo, pero ligtas ang iyong kaluluwa. Sabi ng banal na kasulatan. Siguro later on,
unti-unting dumarating sa akin ng pagkaunawa sa bagay na yun. Hindi ko pa may direction ko yun eh. Kasi I need more testimony sa Biblia patungkol sa bagay na yun. May mga unawa na ako pero parang mabigat. Ano? May mga unawa na umaayon sa pahayag na yun, pero mabigat. Kaya dadalhin natin sa salita ng Diyos ang mga bagay na yun kung paano ipapaunawa ng Panginoon sa atin. At ang bagay na ito na kung saan tayo pinahahayagan ng Diyos ng mga karunungan ay tayo ang bumubuo ng ating pananampalataya. At yung pananampalataya ngayon ang magpapahayag kung ano tayo sa harapan ng Diyos. At ang pananampalatayang yun, din tayo sisiyasatin ng Diyos. At kung anong pananampalataya ang mahayag sa atin sa Diyos, ay yun ang ating magiging gantimpala. Amen? Yun ang ating magiging reward. Kaya nga, yun ang ating magiging reward. Sa lahat ng inyong mga gawa, sa gawaing paglilingkod, ipagpatuloy natin yan sapagkat nag-iipon tayo ng mga mabuting gawa sa langit. At ang mabuting gawa na ito ay dadalhin ng Diyos sa atin sa panahon ng paghahakot. Amen? Sa panahon ng paghahakot. Mag-ipon lang tayo ng kayamanan sa langit. Sikapin natin lagi pagkakataon. Huwag natin lagi samantalahin ang panahon. Dahil pinili ko ang Diyos upang limutin niya ang ating mga gawa. Lalo na kung ito ay sa pananampalataya at ito ay sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kung tayo gumawa din ng mabuting bagay sa tao, alalahanin din mo. Magbigay ka ng ulam sa kapitbahay mo, alalahanin din ang Diyos. Kasama yan sa, sabi natin, simpleng bagay, pero kasama yan sa alalahanin ng Diyos. Amen? Good deeds, mabuting gawa, alalahanin ng Diyos. Amen? At yung focus nga ni Brother Joseph kanina, pagtungkol sa business, sa gawa ng mga bagay na ito, na-share pa na natin sa inyo, 12:11 ng Romans. Pag tayong maging tamad sa pagsusumita. Huwag nakatama sa pagsusulikat, manina sa Espiritu sa paglingkod sa Panginoon. English. Not gospel in business, fervent in spirit, serving the Lord. May pagkakas na sabi niya, business. Biblia din naman na nagpapahayag. Mamamasukan ka, pinapayaman mo lang yung may-ari. Ang bibigay lang ka yung karampata ka na, susumikap ka. Pero kung yung pagsusumikap ka, dali mo sa iyo. Kaya kung may business kayo, consider mo kami. Baka sakaling. Sakali, i-player natin yung business ko. And then, gawin nyo kaming dinner, gawin nyo kaming natin lahat ng mga bagay na ito sa pamagitan ng salamat sa Diyos. Amen. Sa pananampalataya na nagpilingkuran sa isa't isa. Amen. Ayon sa pag-ibig na pinahayag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo po ay tulong sa Panginoon. Awitin natin lang ito. Pusong ibig. May
namin nakakapagkita ay kalakasan po namin. Ang mga presensya namin ay kalakasan din naman nila. Kaya sa mga bagay na ito ay aming inahayag sa pamamagitan ng paglilingkod sa pangalan mo, Panginoon, na kami ay nagdadabayan kami sa pamamagitan ng pag-ibig ay nabubuhay at sila sa katuparan namin ng iyong mga salita. Salamat po, Diyos, at sa pamamagitan nito kami ay pinagpapahayagan mo ng iyong mga gawa, ng iyong mga pangyarihang gawa, ng dakilang gawa, ng mga karunungan at tunawaan mula sa iyong mga salita. At sa pamamagitan nito, kami, O Diyos, ay kinakausap sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo at ipahayag ang lahat ng ito na kung ano ang kaunawaan at karunungan, kung ano haba at luwag, kung ano taas at dating ng pagkakilala sa iyo patungkol sa pag-ibig na ipinahayag mo upang kami, O Diyos, ay mga tuto at manahan sa pamagitan ng iyong salita. Salamat po, Diyos. Salamat po. Sa pamagitan mo, kami, O Diyos, ay pinananakad mo ayon sa iyong mga salita upang kami maging malaya at mangyari sa amin kung ano ang mga bagay na ipinahayag mo sa banal na kasulatan. Paano kami mga ligtas, kung paano kami magpapalain, kung paano kami makatamo ng biyaya sa pamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ikaw, Panginoon, ang nagpapangyari ng mga bagay na ito ayon sa iyong panukala at ayon sa iyong kalooban. Ng mga salita mo, Diyos, ay pinangyayari mo sa amin upang ito ay maging katunayan at kami ay magsiasa sa pag-asa na iyong pinahayag sa pamagitan ng aming pananampalataya sa iyong pangalan. Kaya, O Diyos, biyayang ito na sa amin ay patuloy nawang maging malaya, magdumaloy para sa lahat at malagana para sa lahat upang magkaming magkaroon ng anumang alalahanin sa aming paglilingkod, kundi ang aming isipin ay aming sarili kung paano kami maging hayag na tapat na nakapaglingkod at ganap na mananampalataya. Sakdalin mo kami sa iyong mga salita, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Pakabanalin mo kami, O Diyos, ayon sa kabanalan ng iyong karangalan, na ang salita mo ay naghahayag sa amin ng mga bagay na ito. Nang ikaw ay aming pakilala na siyang tumawag sa amin, O Diyos, nagpapakilala ng iyong mga dakilang gawa, na iyong mga ginawa nung una sa iyong mga lingkod, at na iyong ginawa sa aming mga magulang sa pananampalataya hanggang sa ngayon at sa darating na pagbabagong lahi siya mo gagawin, O Diyos, ayon sa iyong mga salita. Dalangin ko ang patuloy na pag
pag-iingat mo sa mga kapatid na ito. Patuloy mong kapagtagumpayin ang bawat isa ayon sa iyong mga salita. At kami, Panginoon, ay makapagpahayag ng kadakilaan mo. Salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, sa pagkagalingan na pinagkakaloob mo, sa biyayang dumataloy sa amin saan kami pumaroon. Ang iyong Espiritu Santo, Diyos, ang nagiging gabay sa amin. Salamat po sa iyong magandang loob, sa kabutihan mo, Diyos, at sa patuloy na paggabay sa amin ng iyong Espiritu Santo. Paunahan mo kami lagi na kami ay makasunod sa kalooban mo at sa iyong mga gawa. Kami ay manahan sapagkat isang napakamahalang na pangyayari hanggang sa uling pagkakataon at panahon na kami ay nasa ilalim ng iyong makapangyarihang kamay. Nasa ilalim mo, Diyos, ng pagkilos ng iyong Espiritu Santo. Salamat po sa mga bagay na ito. Salamat po